Nang ang isang babae ay naging biktima ng isang nakakatakot na kaso, isang binata ang nagpasya na ipagtanggol siya at lumikha ng isang masamang plano upang tapusin ang lahat ng kalaban niya. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang Puzzle mula sa taon ng 2014. Si Shigeo, ang isang Japanese high school, ay tinutukso ng kanyang mga kaklase mula pa noong bata ito. Bagamat maraming bully sa kanilang paaralan, sina Oya at ang mga kaibigan nito ang pinakamalala. At isang araw sa kanilang paaralan, isang batang dalaga na si Azusa na biktima ng isang krimen ay nagpasya na tumalon sa bubong at tinapos ang kanyang sariling buhay. At nang makita na walang buhay ang dalaga, tumakbo ang binata patungo sa kanya at napagtanto na ang kanyang kaklase ay wala ng buhay. At sa kabutihang palad na gawa ng dalaga na makaligtas at makalipas ng ilang linggo, binisita ito ni Shigeo sa ospital. At doon isang nurse ang tumingin sa kanya at hindi sinasadyang matumba ang serum na inilalagay sa mga ugat ni Azusa. At nang mangyari ito, ang dugo ng dalaga ay nagsimulang sipsipin ng hose, at nang makita ito, naalala ng babae ang walang hustisya na naranasan nito at nagkaroon ng panic attack. Mabilis nitong tinanggal ang catheter sa kanyang braso at sinubukan siyang pakalmayan ng nurse hanggang sa dumating ang medical team. At dahil nagalit na makita ang kanyang kaklase na muling naghihirap, hinampas ni Shigeo ang nurse at inalis mula sa kwarto. At mula sa araw na iyon, nagsimulang kumilos ng kakaiba ang binata at nagtipon ng isang grupo ng kanyang mga kaibigan upang pumasok sa paaralan na nakasuot ng maskara. At sa mga araw na iyon, ang pangkat ng grupo ay pumasok sa silid-aralan ng isang buntis na guro at nagpasya na gawin nila itong bilanggo bago magpadala ng isang sulat sa punong guro. At isa sa kinatawan ng grupong ito ay nakipag-ugnayan sa awtoridad ng paaralan at sinabi na ang guro ay nakatali sa sahig ng kusina. Upang maiwasan ang anumang masama na mangyari sa kanya, parehong ang punong guro at mga guro ay dapat na makilahok sa laro na inimungkahi ng estudyanteng nakamaskara. At mabilis sinubukan ng isa sa guro na tumawag ng pulis, ngunit hindi nito makumpleto ang tawag dahil naputol ang signal ng telepono. At upang ipakita na seryoso ang lalaki, tinusok nito ang cuff ng guro gamit ang isang patalim at nagdulot ng panik sa mga guro. At sa lalong madaling panahon, nagbanta ang lalaki na tatapusin nito ang sanggol ni Yuda kung tatanggi ang mga guro na ibigay ang kanilang mga telepono. At dahil determinadong iligtas ang buhay ng kanilang kasama, sumunod sila sa binata at ipinaalam sa kanila na makakalaya lamang ang guro kung makukumpleto nila ang laro. Ang layunin ng guro ay kumpletuhin ang puzzle na ang mga piraso ay nakakalat sa iba't ibang remote control na laruan, at mayroon lamang 3 oras ang grupo na lutusin ang puzzle, at kung mabibigo sila, si Miss Yuda ang magdurusa sa kaparusahan. At habang naghihintay sa laro na matapos, ang isa sa mga nakamaskara ay nag-enjoy na takutin ng guro at naghahagis ng mga plato sa kanya. At sa mga puntong ito, ang mga guro ay nagkalat sa paligid ng paaralan at sinusubukan na kunin ang mga cart at hanapin ang talagang laruan na nagdadala ng piraso. At pagkatapos na tipunin ng mga piraso ang 3, ay inutusan na magpunta sa gym at natuklasan nila na nawawala ang isang piraso upang makumpleto ang larawan ng direktor. Samantala, si Mr. Takai ay nasa kanyang silid at nakita ang isang remote control na laruan sa kanyang lamesa, at nang kunin niya ito, nahimatay ang matanda habang nag-spray ang laruan sa kanya ng isang kemikal na sangkap. Maraming larawan ni Azusa ang nagkalat sa paligid niya, at matapos na kunin ng principal si Shigeo at ang mga kasama nito, ay sumakay sa isang van at tumakas. At nang pumasok sila upang iligtas ang guro, isang microwave ang nahulog sa kanyang tiyan, dahilan upang mawala ang sanggol nito. At sa mga araw pagkatapos ng atake, ang pagkakakilanlan ng mga responsable ay nagsimulang imbestigahan at inilabas sa website ng paaralan. At nang malaman ni Detective Medium na ang kanyang anak na sina Oya ay inakusahan ng ganoong krimen, labis itong nagalit at nabigo nang malaman nitong kailangan niyang ibigay ang kanyang badge. At mas pinalala pa ito nang natuklasan ng lalaki na sina Oya at ang 2 kaibigan nito ay nawawala, kaya nagpasya itong mag-imbestiga ng mag-isa. At sa hapon, pumunta ito sa ospital upang subukan na alamin kung bakit nagpasya si Azusa na kitilin ang sariling buhay nito, at iniulat na nakahanap ito ng ilang bank transfer na ginawa ni Director Takai para sa kanya. At nang tanungin tungkol sa mga dahilan ng pagbayad, na alala ng dalaga ang pinakamasamang araw ng kanyang buhay at bumalik sa kanyang silid. At dahil hindi ito makakuha ng anumang impormasyon mula sa babae, nagpasya ang detective na pumunta sa bahay ni Shigeo dahil nakita ito sa park kasama sina Oya. Ilang araw ang lumipas at tinanong ang relasyon ng binata sa kanyang anak. Mabilis na tumugon si Shigeo na hindi sila magkaibigan at pareho lamang silang pumapasok sa parehong paaralan. At sa mga puntong ito, sinamantala ni Medium ang pagkakataon na tanungin siya kung bakit nito inatake ang nurse na nagbabantay kay Azusa, ngunit pinutol ng ina ng binata ang lalaki at inutusan nito na umalis. At ang katotohanan ay pagkatapos ng pagkakahulog na halos kumitil sa buhay ni Azusa, nagpasya si Shigeo na maghiganti sa mga taong nanakit sa kanya at gumamit ng isang intimate na video ng mga bully niyang kaklase upang i-blackmail sila.
At sa paraan na ito pati na rin ang paghihiganti kay Naoya at sa mga kaibigan nito nakakuha ito ng bagong biktima sa kanyang maruming plano. At sa araw na yun binisita ni Shigeo ang kanyang kaibigan sa ospital at ibinunyag na siya ang may pananagutan sa kaguluhan sa paaralan. Sinabi ng binata na hindi nakikita ang mga taong yun na makatarungan pagkatapos ng ginawa nila ngunit hindi sumang-ayon ng dalaga sa pag-uugali ni Shigeo at inutusan itong umalis at iniwan ni Shigeo ang isang envelope bago umalis. At simula ng araw ng pag-atake si Mr. Takai at 3 pang estudyante ay nawala kaya ang anak na babae ng prinsipal na si Sayaka ay nagpa siya na gumawa ng pahayag sa pamilya ng mga mag-aaral at sinabi ang lahat ng akusasyon na ginawa tungkol sa kanyang ama ay hindi totoo. Ang dalaga ay umaasa na ang 4 na nawawalang biktima ay makakauwi ng ligtas sa kanilang tahanan at naniniwala na kapag nangyari ito ang tunay na salarin sa pananakit kay Esuza ay maaaresto. At sa pagtatapos ng kanyang talumpati isang maliit na monumento ng paaralan ang itinumba at sa likod nito ay may drawing ng isang QR code. Nang biglang narinig ng detective ang yabag mula sa isang pinto at binuksan ito upang malaman kung sino ang nasa loob. Pagkatapos ay nakita nito ang 2 sa 3 nawawalang estudyante na nakatali at isang maikling video ng isang nakamaskarang binata na nagpapaliwanag kung paano sila ililigtas. At 2 linggo ang nakalipas sa isang peking pagtatangka na makipag-ayos si Shigeo ay umiinom ng soda kasama ang mga lalaking bully sa kanya at hiniling ni Naoya sa kanya na burahin ang video. Gayunpaman ang mga estudyante ay naloko dahil ang inumin ay may lason at nang mawalan sila ng malay kinaladkad ni Shigeo ang kanilang katawan. At nang magising ang mga ito natuklasan nila ang isang bomba ang nakadikit sa kanilang mga ulo at pinaalam sa kanila ni Shigeo na sasabog ito kapag lumubog ang araw at mangyayari rin ang kaparehong paraan kung aalisin nila ito o kung hihiling sila ng tulong sa sinuman. At ang tanging paraan para sa kanila na makaligtas ng buhay ay kumpletuhin ang puzzle na ang mga piraso ay nasa mga bisikleta na nakakalat sa buong lungsod. At matapos na mapanood ang video kailangan lumikas ni Detective Midom sa gusali at tumawag ng isang pangkat ng mga pulis upang maghanap sa mga bike sa lansangan. Ang kanilang layunin ay pagsamahin ang mga piraso ng puzzle upang mailigtas ang mga estudyante. At matapos ng pagbisita sa kanyang mga kaklase na naipit sa paaralan naalala ni Esuza ang envelope na binigay sa kanya ni Shigeo sa ospital at natuklasan na sa loob ay may 2 piraso ng puzzle. At ngayon kailangan niyang magpasya kung tatapusin nito ang mga estudyanteng bully o tulungan sila na makaligtas. At mabilis nagpasya si Esuza na sunugin ang piraso at nakita ni Profesor Yasuda at nang mauubos na ang oras ang mga bomba na nakakabit sa ulo ng 2 estudyante ay sumabog at lumabas ang maraming dugo sa kanilang mga tenga. At nang makita ang nakakakilabot na eksena na wala ng pag-asa ang kanilang mga magulang ngunit wala na silang magagawa. At nang maglaon nagpasya si Profesor Yasuda na gumawa ng pahayag kay Detective Midom at inihayag ang kanyang pagnanais na makita ang mga responsable sa nangyari. At nang umalis si Esuza sa ospital sinalubong siya ni Shigeo sa pintuan at inihatid ito pauwi at hiniling nito sa dalaga na magsuot ng maskara at dinala ito sa baba ng basement kung saan si Naoya at Principal Takai ay nakakulong. At matapos na hampasin ng 2 hiniling ni Shigeo sa dalaga na gawin din ang kaparehong bagay ngunit tumanggi si Esuza at sinabing hindi ito sumasang-ayon sa ginagawa ng kanyang kaklase. At sa mga sandaling yun pinaalala ni Shigeo sa babae na hindi nito niligtas ang 2 estudyante na nakulong sa paaralan at sa halip ay nagpasya sunugin ang 2 piraso ng puzzle. At dahil natakot umakyat ang babae sa hagdan at nakasalubong si Detective Midom at humiling ng tulong ngunit inakusahan siya nito na hinayaan ang mga estudyante na mamatay at nagsimulang tanungin siya. At nang lumitaw si Shigeo kinuha ng detective ang babae bilang bihag nito at inutusan ng psychopath na ibunyag ang kinaroroonan ng kanyang anak. At upang maiwasan ang anumang masamang mangyayari nagpasya ang binata na dalhin siya sa basement ngunit bago pa sila bumaba lumitaw ang ina ng binata at inatake ang detective. At mabilis itinulak ng detective si Azusa at pinatumba ang babae at sinubukan ni Shigeo na umatake sa kanya ngunit madali lang itong napatumba. Gayunpaman nang bumaba si Midom upang hanapin ang kanyang anak nagawa siyang matamaan ni Shigeo at pareho silang nahulog pababa ng hagdan. At sa kanyang desperasyon na hanapin ang kanyang anak hindi naiwasan ni Midom ang mga atake ni Shigeo at nauwi ito sa labis na pinsala. At bago bumagsak nahulog ang lalaki sa tabi ni Naoya ngunit hindi niya ito magawang matulungan. At doon lumitaw si Esuza at nagmakaawa ang binata sa kanyang tulong ngunit habang nakatingin ito sa kanya ang babae ay nagkaroon ng isang flashback sa pinakamasamang araw ng kanyang buhay. At 2 buwan ang nakalipas siya ay dinala ni Miss Yude sa silid ng punong guro na pinaalis ang guro dahil gusto nitong kausapin ang dalaga ng pribado. At ang katotohanan ay ang mga magulang ni Esuza ay dumaranas ng problema sa pananalapi at sa makatuwid hindi nila mabayaran ang paaralan. At bilang kondisyon upang hindi mapaalis sa paaralan hiniling ng prinsipal sa dalaga na matulog ito kasama siya ngunit tumanggi ang dalaga.
At nang napagtanto ang masamang intensyon ng matandang lalaki, tumakbo ang dalaga sa pinto, ngunit nahuli siya nito at sinimulang sumigaw para sa tulong. At habang inaatake ito ng matanda si Naoya at ang kanyang kaibigan ay dumating at nagsimulang kunan ang eksena. Gayunpaman, sa halip na tulungan ng dalaga na makatakas at tuligsain ng matanda, pinagsamantalahan din siya ng mga ito at na-record ang pangyayari sa isang video. At sa oras na aalis ang dalaga sa paaralan, nakita siya ni Miss Yuda at malinaw na nakita kung ano ang nangyari sa dalaga. Gayunpaman, matapos natakutin ng punong guro, nagpa siya na tumahimik ang guro tungkol sa karumal-dumal na krimen at hindi man lang ito sinabi sa mga pulis. At naalala ang bangungot na naranasan nito sa kamay ng mga taong yun, nagsimulang umiyak si Azusa at nagpa siya na salakayin sila. At matapos na kunin ng matalim na bagay, tinusok ng dalaga ang kriminal at nakaramdam ng labis na kaligayahan sa ginawa nito. Samantala, sinubukan ni Miss Yuda na makipag-ugnayan kay Midam upang malaman kung nagawa nitong arestuhin ang mga salarin, ngunit hindi sumasagot ang lalaki sa kanya. Samantala, ngayon ay oras na para magdusa si Naoya sa kanyang mga krimen at matapos na dalhin sa paaralan, dinanas nito ang kaparehong kapalaran tulad ng kanyang mga kaibigan at may nakakabit na bomba sa kanyang katawan. Ang binata ay wala ng lakas upang lumaban para sa kanyang buhay nang sinimulan ni Shigeo i-record ang video na naglalaman ng mga tagubilin kung ano ang maaaring gawin ng mga tao upang subukan na iligtas siya. At muli, isang pangkat ng pulis ang kailangan na maghanap sa lungsod upang mahanap ang piraso ng mga puzzle. Samantala, nanatiling nakakulong si Director Tekai sa basement at matapos na palayain ang kanyang sarili mula sa mga tanikala, naghanap ito sa katawan ng isang babae na ikinulong rin sa silid na yun. At dahil ang dalaga ay nakasuot ng maskara, hindi nito alam kung sino siya, ngunit nakita nito ang susi at naalis ang bomba na nasa kanyang katawan. At makalipas ang ilang oras, si Azusa at Shigeo ay isinagawa ang plano upang makuha ang anak ng prinsipal at ginamit ni Azusa ang kanyang pilay na binti upang humiling ng tulong kay Sayaka. At sa katotohanan, hinikayat nito ang dalaga sa bahay ni Shigeo at pagdating sa lugar, inatake nila ang dalaga. At matapos na mawala ng malay, siya ay dinala sa basement na naksuot ng maskara at damit ng paaralan upang hindi siya makilala ng kanyang ama. At nang magising ito, si Detective Midam ay nakatali sa isang kama at pinilit na sinusubukan na palayain ang kanyang sarili, at sa mga oras na yun nakita nito ang bungo ng isang tao at ang kanyang desperasyon ay mas lumala. At nang marinig ang boses ng lalaki, lumitaw ang ina ni Shigeo at inihayag na yun ay bahagi ng kanyang asawa na pinatay ni Shigeo nang nakita nitong inatake ang kanyang ina. At sa kanilang pag-uusap, pinakita ng babae ang video na ini-record ni Naoya at ng kanyang mga kaibigan at sinabi na ang binata ay pinaparusahan lamang dahil sa krimen na ginawa nito laban kay Azusa. At nang makita ang video, hindi makapaniwala si Midam na ang kanyang anak ay may kakayahang gumawa ng ganoong bagay at nagulat nang napagtanto nito na hindi nito kilala ang batang pinalaki niya. At matapos na muling gawin ang krimen na ginawa niya kay Azusa at pinapakita na wala itong pinasisisihan, napansin ni Tekai ang kwintas ng babae at napagtanto na ito ang kanyang sariling anak. At dahil natakot, inalis nito ang maskara ng babae at nawala ng pag-asa nang makita ni Sayaka ang pagmumuka ng matanda. At matapos na mapanood ang recording na ginawa ng kanyang anak, nakita ni Midam ang kasalukuyang kalagayan ni Naoya at sinabi ng babae na habang pinapanood nito na mamamatay ang binata, siya rin ay tatapusin. Gayunpaman, nang inatake siya ng babae, nagawa ni Midam na patambahin siya at nakawin ang kanyang kutsilyo. At pagkatapos na palayain ang kanyang sarili, sinubukan itong umatake ulit, ngunit tumakbo ito sa kusina at nauwi ito sa pagbaril sa kanya. At sa mga puntong ito, nakita ni Midam ang mga pader na puno ng mga dokumento at mga larawan, pati na rin impormasyon kung paano alisin ang mga parte ng katawan ng isang tao. At matapos na pagsamahin ang mga puzzle na gawa ng mga pulis, na makapasok sa silid kung saan dapat naroon si Naoya. Gayunpaman, nang makarating sila sa lugar, ang nakita lamang nila ay isang maskara na mannequin at nang alisin ng isa sa pulis ang maskara, sumabog ang bomba. At doon ang bomba na nakakabit sa katawan ni Naoya ay sumabog din at ang binata ay pumanaw rin. At nang dumating sa paaralan, nakita ni Midam ang lugar na puno ng tao at ilang pulis na sugatan. At nang tumingin ito sa itaas, nakita nito ang maraming usok na lumalabas at walang ideya na sa terrace ang mga tao na responsable sa mga kaguluhan. At magkasama si Azusa at Shigeo ay gumamit ng mga cutter upang putulin ang tali na may hawak sa mga blok ng semento kung saan nakatago ang katawan ni Naoya. At nang makita ang ulo ng lalaki, hiniling ng mga pulis sa detective na lumayo at sinusubukan siyang pigilan na makita ang krimen. Gayunpaman, napagtanto ng lalaki na ito ay ang katawan ng kanyang anak at ganap na nanlumo sa mga nakita. At nang makita si Shigeo sa itaas ng gusali, nagmadali si Midam na umakyat upang kunin siya at ginamit ang isang aparador upang pigilan ang lalaki na makatakas. Ngunit sa kanyang gulat, nang makarating ito sa itaas, hindi nakita ni Midam ang binata dahil nagtatago si Shigeo at naghihintay ng tamang pagkakataon upang umatake.
At nang lumitaw ito dala ang isang metal na bagay, nagsimula silang maglaaban para sa kanilang mga buhay dahil alam nilang dalawa na isang lang ang makakalabas ng buhay sa lugar na yun. At sa panahon ng laban nagtatago si Azusa sa itaas habang nakatanggap ng panggugulpi ang kanyang kaibigan. At matapos na makuha ang metal na bagay na ginamit ni Shigeo, pinatumbo ng detective ang binata at samantala sinusubukan ng mga pulis na buksan ang pinto upang pigilan ang laban ng dalawa. At nang hindi na kaya lumaban ng binata, kinuha ni Maidam ang isang gunting at hiniwa ang tenda ng lalaki na nagdulot sa kanya ng labis na sakit. Pagkatapos ay sinimulan ng lalaki na tanggalin ang mga daliri sa kamay ng binata at sumigaw si Shigeo sa tulong ni Azusa na mabilis tumakbo sa baba upang iligtas siya. At gamit ang metal na bagay inatake ng dalaga ang detective at nagawa siyang patambahin ito sa pamamagitan ng isang sipa. At nang maglakad si Maidam patungo sa babae na may planong tapusin ito, ginamit ni Shigeo ang kanyang kaliwang kamay upang patambahin ito at malapit ng saksakin ng gunting nang pinalo ni Azusa ang braso ng detective. At sa mga sandaling yun nabali ang metal na bagay at bumuo ng isang patalim na ginamit ng dalaga upang tusukin ang tiyan ng lalaki at tinapos ito. At nang makita na nasa panganib ang kanyang kaibigan, hinagis ni Shigeo ang gunting kay Azusa at matapos na kunin ito, tinusok nito ang leeg ng detective. At sa sunod-sunod na pag-atake, malubhang napinsala ng dalaga ang pulis at upang tapusin ito ng tuluyan, ginamit ni Shigeo ang natitirang lakas nito upang itulak ito sa gusali at itinapon pati ang sarili niya. At dahil natakot, pumunta si Azusa upang tignan kung nakaligtas ang kanyang kaibigan at bago ito mamatay, itinaas ni Shigeo ang kanyang braso at nagpaalam. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.